Saya para sa Panginoon. Alam po ng Diyos ang puso natin. Kung tayo ay nagagalak sa umagang ito. Tinatawagan ko tayo, Willie. Opening prayer po tayo. Salamat, kapatid. Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa bawat isa. Para po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay tatayo at tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Nalangin po tayo, dakilang Ama, Diyos na mahabagin at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po ngayon, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay narito para po sa inyong gawain. Salamat, Lord, sa bawat isa na narito ngayon para magbigay kapurihan at magpasalamat po sa inyo sa isang linggong pag-iingat. Ganun, Panginoon, sa patuloy na pag-provide nyo sa amin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat po kay Panginoon sa magandang mensahe na aming napag-aralan sa aming Sunday School. Salamat po sa aming preacher na ginamit nyo para po magbahagi ng inyong salita. Sa oras pong ito, Panginoon, hiling po namin ang paglilinis ng puso sa bawat isa sa nagagawa naming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Harin na, Panginoon, linisin niyo po ang puso ng bawat isa para maging karapat-dapat po kami sa gagawin naming pagsamba sa buong maghapon. Hiling din namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siya pong magbigay kaunawaan sa bawat sa amin para maintindihan po namin ang inyong mensahe na aming pag-aaralan. Bigyan niyo po ng wisdom ang bawat isa, lalo, Panginoon, ang aming pastor na siya pong gagamitin niyo para mag-share ng iyong salita sa Biblia. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na kabutihan. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Nagpupuri at nagpapasalamat po kay Panginoon at po ay mandalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Natawagan ko po si Brother Don. Brother Don, tayo po ay magkaroon ng konting awitan. Salamat, kapatid. Thank you. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pagsisimula, tayo po magsitayo at tumawit tayo ng isang masiglang awitin. Awitin natin ang He Brought Me Out on hymn number 172 sa lumang songbook. He Brought Me Out. Awitin naman po natin ang first hanggang fifth stanza. The first verse now, He brought me out. See, my heart was distressed, in Jehovah's throne, and low in the pit where my sins dragged me down, I cried to the Lord from the deep miry clay, who tenderly brought me out with golden
Sambayan. Awitin natin ang Ligaya ng Buhay. 2 verses now. Ligaya ng Buhay. Ready, sing. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunod babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y matutunin. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawid po tayo ng isang awitin. Awitin natin yung sa lumang himbok, yung awiting He Lifted Me. In loving kindness, Jesus came. My soul in He Lifted Me, I think from Fanny Crosby. So, katanungan muna, sino pa nakakaalam ng kantang to? He Lifted Me. So, awitin muna natin ang first stanza. And then, pag na-recognize natin ang melody po, sundan na lang natin. The first verse now, sing. In loving kindness, Jesus came from sin, mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace He lifted me. From sinking sand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise His name. He lifted me. Ulit natin ang first stanza now. Sing. In loving kindness, Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace He lifted me. From sinking sand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From shades of night to
Amen. At magandang umaga po sa ating lahat. So, November na. Okay? At tayo ay meron na lang 1 month bago mag-December. At end ng ating 2025. Anyways, ngayon pong umaga, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Makakarinig tayo ngayon ng isang special number galing po sa isang duet. Okay? Tawagin natin ng isang duet. Sige po. Sige po. At tawagin natin. Magandang umaga po sa bawat isa. Pangalawang bis lang namin yata mag-duet sapagkat itong awiting ito yung simbolo kung ba't kami narito. Dati ayaw namin tumira sa Bicol, pero ang Diyos, inalis kami doon sa city. Binalik kami rito. May purpose siya. Kaya itong awitin namin, pakinggan nyo ang mensahe. At doon po kami humahawak sa awiting ito. Ba't kami nagpapatuloy sa kabila ng daming pinagdadaanan. Kaming dalawa minsan, di magkaintindihan, pero after the day, ang Diyos pa rin ang nakikita namin. Siya ang aming sentro at siya ang aming pinangahawakan. Awitin po namin ngayon ay The Longer We Serve Him, kasama ang aming mga anak. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more life He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every day He is supplying plenteous
awitin po ng choir ngayong umaga ay titled, My Lord, I Did Not Choose You. Let's all stand up. 1 John chapter 4 verse 10. Babasahin natin ang verse 10 hanggang tapos verse 19. Dalawang verse lamang po. Babasahin natin verse 10 and verse 19. I hope tayo ay may mga Bibles na naka-ready. 1 John chapter 4 verse 10. Sabi sa verse 10, Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Verse 19, we love Him because He first loved us. Thank you very much. Let's all sit down. At ang awitin po ng choir ay titled, My Lord, I Did Not Choose You. Sa atin pong pagiging na Kristyano, ang isang bagay na kailangan natin makita, no? Na bago pa tayo makakilala kay Kristo, masama pa tayo, nandun pa tayo sa ating pagkakasala, ng Diyos ng grasya at awa sa atin, no? Anong nagawa natin? Anong meron ka? Anong na-achieve natin? Wala. Wala tayong kaya gawin para makakuha ng grasya. Pero galing sa pagmamahal ng Diyos, galing sa kanyang kindness, love and mercy, nagbigay siya ng awa. Sa pamagitan ng ano? Pinadala niya ang kanyang anak para pumunta dito at bayaran yung kasalanan natin para imbis na tayo ang wasakin dahil sa kasalanan natin. Si Kristo ang namatay para mabuhay tayo. No? Kaya hindi natin pinili ang Diyos. Bago pa natin piliin ng Diyos, pinili niya na tayo. No? Nakakapaganda. Pakinggan natin, ito ay sulat ni Josiah Conde, 1789 to 1855. Pakinggan po natin.
inanyahan ko pang bawat isa na sabihan kami sa awiting. The King of Love, my shepherd is. First to the fourth verse, the King of Love, my shepherd is. See. The King of Love, my shepherd is. Whose goodness great, let ever I not in love if I am His, and He is mine forever. Where streams of living waters flow, my ransomed soul delivered, and learn the word that masters flow. Endless shall be. Samahan niyo pa rin kami sa pag-awit. He giveth more grace when the bird labors in peace. He giveth more grace now, see. He giveth more grace when the burdens grow greater. He extended more strength as our labors increase. Throughout the affliction, He added His mercy. Multiplied trials, His multiplied grace. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary, no boundary. For out of His infinite riches in Jesus given and given and given. Second verse, ayan po tayo may magsatayo. Second verse, when we have exhausted our store. Second verse, sing now. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed in the days of done, when we reach the end of our worldly resources, our Father's will be
He giveth and giveth and giveth. Amen. For out of his infinite, for out of his infinite riches in Jesus, he giveth and giveth and giveth. Amen. Salamat sa sabihin natin na kayo magsipo. Pasok please. Alam niyo po yung inawit natin ay teary-eyed ko yung likod sapagkat nung panahon pa lang mga kabataan lumaki sa new school. Yung unang sabi niyo, higigit. Kung ang Diyos hindi mapagpasensang katulad ng pag-ibig ng Diyos, kung ang ugali ng Diyos ay katulad natin, matagal na pala akong dinurog at pinatay ng Diyos. Yan yung unang gigit. Pangalawa, nagtapos ako ng pag-aaral, pero nagtrabaho ako sa labas. Hindi sa kanya. That is the second giver. Muntik na akong matay nun sa kalsada sa EDSA. Binuhay ako ng Diyos. You know what? The third giver, binigyan niya ako ng magandang trabaho. Kahit hindi ko na tapos yung 4-year circular. At ang pang-apat na giver doon sa kinanta, binigyan niya ako ng pagkakataon makapag-serve sa Diyos na buhay sa pamamagitan ninyo. Ngayon, yun po yung ang kantang yung tumitimo sa puso. Hindi yung kailangan natin ang kantang sumasayaw ka, ikimbot natin, prasuin mo. Ang bibigyan ng sigla niya na yung ating katawan, ang flesh, hindi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Dapat nagbibigay tayo ng glory sa Diyos. Yun po ang mensahe ng inawit na napakaganda ng choir na tatlong awitin na lahat ay patungo po sa buhay nating spiritual. Ngayon po, basahin natin ang ating next. Sino po nagbasa sa atin ng advance ng chapter 16 ng Genesis? Nakasiris tayo para maunawaan ninyo, hindi po ako naghula-hula ng mensahe dito. Iniisa-isa natin ang nais ng Diyos sa kanyang matatagal na mga paratubod. Sabi dito sa ating sa Bicol. Si Abraham po ay matagal nang nag-obey, nanood o nanampalataya kay Kristo. Pero alam niyo, ang daming pangyayari sa buhay niya na sukat dapat patayin siya ng Diyos. Pero nandun ang grasya, nandun ang pag-ibig, nandun ang pagpapasensya at pagpapatawad ng biyaya ng Diyos. Tayo po yung tayo, basahin natin chapter 16 ng Genesis. At kung nais nyo basahin po ang buong Genesis yan, at least mayroon na kayong background sa ating mga Sundays na napag-aralan. Na chapter 16 na po tayo, from verse 1 to 16. So verse 1 po, basahin po ng ikalawa, verse 2 ang kanan. At salamat po sa sagot ng Panginoon, na daming sinagot ng Panginoon sa prayer ko po mula ng last 3 days ago. Alam ko bago mag-umdas ay maraming magiging busy, maraming magbabakasyon dito sa biyaya ng Diyos. Nandito tayo lahat. Purihin ng Diyos. Verse 1 po, ready na po kayo. Chapter 16 verse 1, ready? Start. Verse 2 po kayo. Napansin niyo yung si Abraham nakinig sa misis niya. Nakinig sa boses ng babae si Abraham. Oh, verse 3 na po. Masdan niyo po binabasa niyo. Unawain niyo maigi. Verse 3. At si Sarah naman, kinuha niya. Di ba? Okay, wait lang ha. Bago kayo magbasa ng verse 4. Ano ang galing sa mundo na daladala ni Abraham na naging kapahamakan ng mag-asawang Kristiyano? Kumuha sila ng mula sa Ehiptong babae. Oh, okay ha? Para may background kayo. Okay, next po. Kayo na po, verse 4. And he went to Hagar, si Kusib. Okay. Grabe, no? Okay, verse 5. Mamaya ko explain ko maigi. Verse 5, and Sarah said, mayroong
between me and thee. Sa unang linya po ng verse 3 Tagalog, sinabi ni Sarah sa kanya, mapasaya nawa ang kasamaang ginawa ko. Biruin mo, nagtuturuan yung dalawa. Okay, magsdan niyo po maigi May mga Kristiyano sa panahon natin, the same with these two couple. Kristiyanong obedient sa Panginoon, faithful si Abraham. Pero alam mo nangyayari, hindi po sa habang panahon tayo mga Kristiyano ay matitibay. Lalabas minsan isang araw, akala mo maayos ka, akala mo lang. Next verse po. Sino na next verse? Okay? Verse 5. Verse 6. And said unto Sarai, behold, nasa kamay mo yan do to her and is pleased at thee. And when Sarai dealt hardly with her, and she pled, yung pagkakasala nila, isinisidon sa walang alam. Minsan tayo mga magulang, nangyayari yun Yung ating pagiging irresponsible, nagdurusa sa mga anak. Huwag kayong titingin sa akin ng ganyan, nag-explain ako ng Bible Walang openan dito ngayong umaga. Next verse. Okay? Okay, next. Comest thou, and whither wilt thou go? I flee. Kawawa no? Sa tingin natin mukhang kawawa. Tingnan nyo sa ating mga Pilipino, tingin natin kawawa naman yung isa, pero pag-aral natin mamaya, makinig kayo maigi. Hindi po kawawa ang tingin dito Ang tatlong ito lahat, mayroong tayo matututunan. Okay, next verse po. Return. Kita nyo yan. Hintayin pa ba natin na pangaralan tayo ng anghel para lang tayo matuto? Amen po ba? Napapansin nyo po binabasa natin, medyo mahalaga ito. Kaya sana po ito yung pinaka magandang Sunday na nakita ko dito sa message na ito Next verse po, verse 10. And the angel of the Lord verse 11, and the angel of the Lord kapatid, wag kayo mamislead dito. Ang anghel na kausap niya dito, walang anghel na pwedeng mangako sa atin na anumang promise. Sino po ang nagsasalita ditong anghel? That you, panay of God, is sino po? Creator ito sa 3 person. Sino ang creator sa 3 persona ng isang Diyos? Si Kristo. Si Kristo po ang nagsasalita, I will, di ba? Sabi niya, I am the bread and I will, di ba? Yan po ang salita ni Kristo kung inyong papansinin. Kaya, next verse po, bago tayo dating sa verse 16, next verse. Against him, and he shall dwell in the presence of his brethren. 13. And he shall seize me, who said, verse 14, wherefore, okay, verse 15, and Hagar bare Abraham a son, and Abraham called his name, which is Hagar bare, is Ismael. And Abraham was 60 years old when Hagar bare Ismael to Abraham. Mga kapatid, alam niyo yung kwento? Ngayon pamamagatan natin nito sa pag-uusap na ito. Nakita niyo kung ang tatlo akala nung dalawa, sabi ni Abraham, ikaw na bahala dyan, kasalanan mo yan Sabi naman ni misis niya, pasensya ka na sa nagawa kong mali. Di ba? At ito namang naging dahilan ng kanilang problema ang mag-asawa, ay ba naglayas-layasan man? Nagpapakita niya na, mahalaga ako sa inyo. Mga kapatid, ang mundo, inalis na tayo ng Diyos Diyon. Alam niyo, pag tumingin tayo doon sa labas, mahalaga pa rin yung dati nating ginagawa. Parang gusto pa rin nating gawin. Inalis na tayo ng Diyos doon sa kamunduhang yun Nagbago na tayo ng buhay. Amen. Dapat magpatuloy tayo sa kung anong tinawag sa atin ng Diyos. Obedient si Abraham, faithful si Abraham, pero marami siyang nagagawang error sa kanyang buhay Kristiyano. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan natin, ang problema kay Hagar. Si Hagar lang pinangalanan, pero alam nyo, ang tatlo po, iisa-isahin ko lahat sila mayroon. Okay, tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po. Sa umaga ito, pag-uusapan namin,
Muli, ang buhay ni Abraham na isang tinawag mo katulad namin, tinawag mo rin po kami sa iba-ibang lugar na kung saan po kami nandoon. At kami po'y nagbago dahil sa pagsunod namin. Si Abraham din po, nag-obey sa iyo, hindi niya alam ang pupuntahan niya. Kami, Panginoon, nandito rin po kami. Nagkita-kita kami rito, hindi rin alam ako ng bukas, anong mangyayari bukas. Pero kami obedient sa iyong salita, na kayo nangako, nagsabi na kayo po ay hindi nyo kami iiwanan, ni pababayaan man. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Pero mayroon po mga nagdududa sa iyong pangako, Panginoon, sa Biblia. At isa na rito ay ang misis na Abraham na nagduda siya sa iyong mga pinangako. Salamat po sa umagang ito, mga Espiritu, kayo po mag-lead, mag-teach, mag-guide sa amin. Lalo po ang iyong lingkod wala siyang kakayanan, kayo po magbukas ng kanyang bibig, kayo po mag-direct ng kanyang isipan at puso, kung ano ang nais niyo po sa umagang ito, kayo po magsalita sa kalagitnaan, o banal na Espiritu, aming Diyos, kayo po, Panginoon, ang masunod, kayo maitaas, maipangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Okay? So, nakakamangha na itong mag-asawang ito, tinawag ng Diyos si Abraham magmula sa lugar at pinalipat doon sa hindi niya kilala, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanila. Pero alam nyo, kapag ang Diyos tumawag sa iyo, huwag kang mag-alala sapagkat tingnan nyo ang nangyari kay Abraham. Yumaman ng gusto ang mga obedient sa Panginoon, mga masunurin sa Diyos, pinagpapala sila kahit wala silang gaanong trabaho. Alam nyo kung paano sila yumaman? Yung mga alaga lang nila, yumaman sila ng todo. Kasama yung kanyang backslider na pamangkin na sino nga ba yun? Si Lot. Alam nyo, pinagpapala siya dahil ang kanyang tiyuhin ay matapat na sa Diyos. Tama? Ganun po tayo kapag tayo mga bata. Nakikinig ba kayo mga kabataan? Kapag kayo ay naging matapat, katulad ng mga magulang na nandito sa simbahan, alam nyo, pagpapalain kayo dahil sa katapatan ng iyong mga magulang. Papaano? Pag-pray ninyo, Lord, sana po ang aking mama at papa every week faithful sa iyo sapagkat alam namin, katulad ni Abraham, pinagpapala mo ang mga matapat at natakasunod mo. Sana po ganun po tayo sa buhay ni Abraham. Kaya dito po, si Abraham dito ay isang tagasunod ni Kristo sa pananampalataya. Naniwala siya kahit hindi niya alam yung lugar. Kami, nung bumaba ako dyan, nung ako'y pinapunta ng Panginoon dito, sabi ko, nagkasala ako kagad sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mabubuhay ba kami rito? Ang nasa isip ko si Pastor Daria nga noon eh. Di ba? So, andun ang Panginoon, di kami pinabayaan. Salamat po sa Diyos. At ito na dinagdag na po kayo sa akin para makatulong, makatuwang sa gawain ng Diyos. Hindi po ako may-ari nito, ang Panginoon, okay? Pare-pares tayo servant dito. Naniwala si Abraham by faith at siya po'y iniwanan niya ang kanyang lugar. Natatawa nga ako minsan, naulit-ulit ko na lang eh. Ang daming gustong bilhin ni Mrs. doon sa Laguna, sa Batangas, sa Cavite. Iniwanan namin yon, parang si Abraham din, ano po. Ang kanyang pamilya, iniwanan niya mga kaibigan niya doon sa lugar, iniwanan ni Abraham, at siya'y nagtiwala sa Diyos upang siya ay sundin ang kalooban ng Diyos. Nakipaglaban siya, di ba, yung mga aring masasama, di ba? At sinusuhulan siya. Hindi siya doon natinag. Hindi siya nagpasuhol. Kaya maganda ang pananindigan ni Abraham pagdating sa pagiging Kristyano niya. At siya po ay patuloy na nanindigan sa panawagan ng Diyos. Yet, ito na po ang yet, subalit, sabi sa Tagalog. Sa kanyang pagiging matapat, are you listening? Nakikinig ba kayo mga teenager? Sa kabila na napakatapat ni Abraham sa kanyang Panginoon. Sa kabila na siya po ay very faithful, obedient, lahat ginagawa niya, okay? But Abraham ay tao pa rin. Nagkakantinan po ba tayo? Sino ngayon dito ay hindi na tao? Taas ang kamay. Lahat tayo tao pa rin, tama? Kumakain tayo ng pare-parehas, 3 beses, natutulog. So pare-parehas mga tao. Ito po ang isa pang makapansin natin kahalagahan dito sa binasa natin. Okay? Ang isang normal na tao, katulad ni Abraham, nakakagawa pa rin tayo ng, ano yon? Huwag naman kasalanan, diretsahan naman yon eh. Pagkakamali lang. Okay? Para medyo magaang, para walang ma-open. Nagkakamali tayo, like Abraham. Nagkamali si Abraham sa decision. Alam nyo yung istorya kung bakit siya nagkaganito? Bakit lumabas si Hagar sa mag-asawa? Sino nakakalam yung istorya? Taas ang kamay. Okay, 2, 3 na lang tayo. Si Abraham po, matanda na, at si Sarah po ay 80 anyos. Dahil po sila ay walang anak, di ba sa umpisa ng ating pag-aaral, nangako ang Diyos, ang iyong magiging lahi ay magiging kasing dami ng bituin sa langit. Alam nyo, nung nag-80 na si Sarah, sabi niya, mukhang hindi naman totoo yung sinasabi ng Diyos. Parang naririnig ko ang ibang mga Kristiyano sa panahon natin. Puro tayo simba, puro tayo bigay, puro tayo gawa. Parang lamang na kami nakikita. Ganon na ganon ang isip ni Sarah.
Mga kapatid, asawa to ng isang faithful na Kristiyano. Okay? At pagkatapos, nagkakasala si Abraham, nagkukulang siya sa kanyang pagiging tao. Kaya dito mga kapatid ay mapapansin natin, katulad ni Abraham na Hudyo, okay? Tayo naman po ay mga Hintil, mayroong pagkakahawig. Pangalawa, sa pasahing ating binasa, ano po? Kaya dapat pag kami nagbabasa mga teenager, nagbabasa kayo Tagalog. Pero wag niyo lang lakasan kasi magagambol ang tunog. Pero pag kayo ay nagbabasa, para mas maunawaan ninyo, yung Tagalog sa inyo. Bakit po? Mahalaga yun eh. Yung naunawaan mo yung nais ng Diyos sa umagang ito. Ang pangalawang mapasin natin doon, si Sarah at Abraham, nag-try sila, okay, tingnan nyo nag-try din sila. Dahil matanda na sila, wala silang anak, nangako ang Diyos, sabi ng Panginoon, bigyan kami. Nag-try sila na ano na kaya, ang ganyang tinatry. Na ang ibig sabihin, ano yun? Ano ba sa Bicol dito yung nabagot? Ha? Ano yung sa lugar nyo yung nabagot? Hindi na nakapaghintay. Ano tawag doon? Ano po? O yeah, at least naunawaan nyo, di ba? Alam nyo yung, dahil matanda na si Sarah, sabi niya, hindi na ako pwedeng magparahintay, Panginoon. Aba, akala mo siya na yung Diyos? Lord, hindi na ako kayo maghintay. Lagpas na ako sa kalendaryo, 3 beses. 80, di ba? Ay, ang kalendaryo niya, 30 lang, di ba? Sabi, Panginoon, hindi na po pwede to. Kailangan kong gumawa ng paraan ko. Sabi niya, ay, pambihira, ano? Ang mga Kristiyano pala, may kaisipang ganyan. Gagawa siya ng paraan na ayon, nangako ang Diyos sa atin. Di ba? Sabi ng Biblia Di ba natin nabot ang Panginoon? Pero nangako ang Panginoon sa pamagitan ng Word of God. Tama? Kayo ba mga kabataan, naniniwala ba kayo sa pangako ng Diyos? Oo, yan ang magbuti. Naniniwala kayo. Malaki ba yung pananampalataya? Ay, salamat. Ito maganda sa mga kabataan eh. Opo. Di ba? Yan maganda. At least hindi umiiling. Di ba? So dito ay, nag-try sila, okay, na mabigyan, matulungan ang Diyos. Sabi kasi siguro ni Sarah, baka hindi kaya ng Diyos eh. Ako na lang kaya gumawa ng paraan para magkaanak kami. Sabi niya kasi, sabi ng Diyos, bibigyan niya daw si asawa ko ng magiging lahi niya. Pero parang ang tagal. 80 years old na ako eh. Baka ang lakad doon. Sa panahon natin po, ang lakad ng 80 years old ay robot. Diba? Medyo ang iba gano'n. Naalala ko yung lola ng isang pastor. Sabi nung isang pastor, yung lola ko, pag tumatawid kami ng sapa, asan na si Lola? Andun sila rin. Natawa ako dun pero minsan hindi magandang illustration dun sa kwento niya. Kasi nga, yung kinukunto niya, yung pagiging curve. Sa 80 years old, bihira ka makakita na medyo diretso pa. Tama? Tama? Imposible lang nga siya magka-baby, mga kabataan. Imposible kasi medyo iba na yun eh. Robot na maglakad, patanda na. Kaya sabi nito, nag-desisyon ngayon ito. Alam nyo, yung talinong galing sa Diyos, pinahiram sa atin, alam nyo, ginagamit natin, parang lalamangan natin ng Diyos. Naalala nyo yung gumawa ng napakataas na tower, ano yan? Tower of Babel. Yun ang dahilan kung bakit sinira ng Diyos ang ating mga lengguwahe. Diba? Dahil gusto, lalagpasan natin ng Diyos, abutin natin ng Diyos. Sobrang talino, pinahiram lang ng talino, gusto lang abutin ng Diyos. Kaya ang kanin, ang maluto sa Legazpi, pagdating doon sa sa uwas, nagiging umoy. Pagdating sa unahan, naging umay. Pagdating doon sa nagkakaiba-iba na eh. Kaya ganun ang nangyayari doon. So, nagkakaproblema. Pag tayo ay nag-a-ahead, pag tayo ay kumukontra sa nais ng Diyos. Pangalawa, okay, sabi dito, yung kaisipan ng mag-asawang ito, sabi ni Sarah, kung hindi ko kaya, at hindi pa ng Diyos binibigay yung pangako niya, gagawa ko ng paraan. Hindi ko kaya, kukuha ako ng iba. Ang tawag po dito ay surrogacy. Alam dito ni Sister, nasa medical po ito, practitioner. At yung surrogacy, mga kapatid, ay kumukuha ng isang babae at yung similya ng tatay ilalagay doon. Ang ibang ginawa ni Sarah, mismong ipinasiping ang kanyang alalay, ang kanyang mayordoma doon sa kanyang asawa. Biruin nyo ito. Well, baka sa panahon nila, hindi pa gaanong inilalagay ang 10 Commandments, di pa po tapos ang... Pero alam ko, nandoon na yan eh. Okay? So dito ay, nangyari na, gumawa ng paraan si Sarah, at pagkatapos ay nagkaroon po ng bunga na ito nga si Ismael. Kaya dito po, habang lumalayo at tumatagal ang buhay ng mag-asawang ito,
ang kanilang decision making. Nakikinig na po ba kayo? Baka dito pwedeng daanan tayo, huwag kayong ma-open sa sinasabi ko, sapagkat sinabi ng Bible yon. Minsan habang tayo tumatanda bilang Kristiyano, yung ating decision making nagiging taliwas sa nais ng Diyos. Bakit po? Ay sa sobra nating tagal na Kristiyano, ang dami nating nakitang eksperyensya. Si Abraham, ang dami ng pakikipaglaban, ang dami ng mga away nila ng kanyang pamangkin. Natuto na siya magdesisyon sa kanyang sarili. Baka ngayong panahon may ganyan ng mga Kristiyano na para bang, Panginoon, di mo ito kayang ibigay, kami nang gagawa. Hindi pa rin po dapat, sapagkat dapat tayo ay nakasuko ang ating buhay sa Panginoon katulad ni Abraham, naniniwala at sumunod sa kanya bilang obedient child of God. So yung desisyon nila, nagdala sa kanila, ito na po ang ibig ko sabihin. Yung kanilang maling desisyon, yung akala niya Kristiyano pa rin siyang matino, yung akala niya na maayos pa rin siya sa harapan ng Diyos, hindi na pala. So yung kanyang desisyong mali, nagdala sa kanila ng kaparusahan o consequences, at ito po ay nakita natin sa panahon ngayon na laging kaaway ng Israel. Sino ang laging kaaway ng mga Israel? Ay ang di ba? Yung mga Ishmaelites. Okay? So kaya, pag-pray na lang natin may maligtas po sa kanilang lugar. Now, sa desisyon ng dalawang ito, okay, nagkaroon po ng trouble, at ang parang lumilitaw na sinisisi ng mag-asawa ay yung ginawa ni Sarang dahilan para siya ay magkaroon ng self-satisfaction. Nakukuha na po ba natin? May mga Kristiyano sa panahon ngayon na para lang, nagsisimba ako para lang magkaroon ako ng satisfaction sa sarili ko. Sabi ni Sarah, para magkaroon ako ng kasigahan na mayroon akong karga, mayroon akong pinaghihili, mayroon akong kinakanta-kanta ang bata. Kailangan ko na magkaroon ngayon din. Hindi ko na kailangang hintayin ang pangako ng Diyos. May mga desisyon na ganito. Ay sa mga kabataan, wag na akong magsasalita, baka may ma-open pa eh. Number 1 sa kabataan, problema ito eh. Pag nakakita na ng gusto nilang lalaki at babaeng maganda sa kanilang paningin, hindi na ako maghihintay sa God's will. Mayroon namang permissive will. Sabi nung isang young people, Pastor, dadaling ko lang na simbahan, gagawin ko lang Kristiyano. Pwede. Like Sarah, ang magiging labas nito. Hindi ko alam kung, di ba, tinawag si Abraham kasi sa umpisa pa lang, ang nakalagay lagi sa Bible ay Abraham, bago lumitaw ang pangalang Sarah. Kaya dito po mapansin natin ang 3 things bago tayo magtapos. Mabilis lang ito. From verse 1 to 4, ang rason kung bakit nagkaroon sila ng problema. Sulat nyo mga kabataan. Ano ang rason ba't nagka-problema itong mag-asawang Kristiyano? Pangalawa, from verse 4b, sa kalagitnaan ng verse 4 hanggang verse 9, pagkatapos nila gumawa ng problema, ano ngayon yung reaction nila? Di ba? Gagawa-gawa ka ng multo, tapos matatakot ka. Anong reaction mo pag gumawa ka ng anino? Tapos talagang, di ba? Katulos nung nakaraang, Todos Santos, nagtatakutan kami nung araw niyan eh. So dito po ay pangatlo, from verse 10 to 16, ang resulta ng kanilang ginawang trouble. Okay? So tingnan natin ang number 1. Dito po sa verse, pakilabas po, from verse 1 to 4, at mapansin natin dito, ay nagkaroon po sila, bakit sila dito po ay nagkaproblema, samantalang sila ay laging kausap ng Diyos, lagi ang Diyos nakaantabay kay Abraham, lagi ang Diyos tinatanong siya, anong kailangan mo, bibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Pero dito po ay ang letter A under verse 4 to 9, 4 to 9, okay, sabi doon, ang mag-asawa, pinili nila, akala nila okay ang desisyong ito. Nag-uusap naman mga kapatid sa mga may asawa, nag-uusap naman sila. Sweetheart, okay ba to? Nang-approve naman yung asawang lalaki. Tingnan natin to kaya mga men, kailangan nyo ang keen understanding sa bawat pinag-uusapan nyo. At dito po ay mapasin natin, tinanggap ni Abraham ang desire ni Sarah, ang gusto ni Sarah. Sabi ko, sweetheart, gusto ko na magkarga ng baby. Sige na. At inunawa naman ang asawa niya. Sa umpisa, makinig kayo. Sa una, inunawa siya. Pinagbigyan siya. Sige. Gusto mo na talaga. Pinagbigyan. Okay? At dito po ay i-consider natin ang disgrasyang nangyari. Sapagkat ang mag-asawa, hindi pwedeng manganak. Ano ang rason bakit hindi siya pwedeng manganak? Una, walang bahay bata si Sarah. Matanda na si Abraham ng 20 years yata. Kasi 80 si di siyempre 100 na si Abraham. Okay ba yung aking sumada? Katama, 10 years at hindi 20. Okay, 10 years lang. Okay, thank you.
Now, at least akala ko di na nakikinig eh. Okay. Lulusot pa. So at least ahead si Abraham ng 10 years. Okay, now dito po ay pamsin natin, okay, bakit sila nagkaroon ng pag-uusap na tinanggap din ni Sarah na, uy, okay si Agum, okay naman si Abraham eh. Kaya dito mga kapatid, una ay sabi niya, surugusin na lang, mayroon naman dyan eh. At alam ko po, nung ako'y bata pa, huwag kayong ma-open sa akin ha, kasi ako nagdi-distinguish, i-specify lang ako ng color, okay? Since na ito po ay a servant na Egyptian, ang kulay niya po ay morenang-morena. Alam niyo kung ibig sabihin ng morena? Hindi siya kayumanggi, siya ay medyo dark color. Okay? So, malinaw, walang ma-open dito ha. Nag-explain lang ako ng color. Now, sabi niya ni Sarah, ito, aking maiden, sige. At ang sabi ng ibang mga dalubhasa, parang ipinakasal eh. Kasi pinayagan ng misis niya eh. So dito po ay, nag-okay si Abraham sa choice na ito, for physical reason. Ngayon mga kapatid, Pastor, pwede naman pala tayong magkamali ng decision dahil may rason naman yung mag-asawa, hindi pwede mga anak si Sarah, matanda na siya. For physical reason, well, di kanya-kanya tayo dyan. Kung ako lang, halimbawa, misis ko di pwede mga anak, hindi ko kailangan mag-surrogate. Bakit? Hindi yung kalooban ng Diyos. Kalooban ko lang yun na magkaroon kasi gusto ko lang. Tama? Good morning po. Huwag layo ng mga iniisip niya eh. Di ba? Ang gusto lang kasi ni Sarah, masatisfy yung kanyang longing siya magkaroon siya ng baby. Ito naman si Abraham, okay naman, sige, go. Hindi niya pinag-isipan maigi yung decision nilang dalawa. Tama? Okay, next. Tingnan dito po ang pangalawa. Regardless, dahil sa physical reason, di pwede, matanda at walang bahay bata talaga, kahit if-to-pick, di pwede, kasi lang wala nga bahay. Ang if-to-pick kasi, sa labas ng bahay bata. Wala talaga. Sino gagawin natin doon? So, regardless of the reason behind it, dahil sila ay walang anak, mga kapatid, una, ang iniisip ni Sarah, doon sa panahon nila, minamak sila eh. Kinukot siya, wala kang malas ka. Gagamitin ko yung word naman. Kasi wala kang hindi ka pwedeng manganak. Ang tawag sa kanila, minamak sila. At pagkatapos, ginaganon, wala kang kwentang tao, hindi ka nabigyan ng karapatang magkaanak. Dalawa, di ba? They were looked down, they were mocked. At ang pangatlo, hindi ka pwede dito sa aming lugar. Doon ka, lumayas ka dito sa lugar namin. Bawal dito ang walang. Nakita po niyo yung rason na ito. Mahirap din talaga sa buhay na mag-asawa. Kaya ngayon, nagdesisyon yung babae, hindi kaya ng Diyos, ako na lang. Nagawa ng parang. Nakita niya po, letter B dito. Alam nyo, sa society natin, tanggap na yan kahit na itong mga kung ano-anong mga sex, tinatanggap nila. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba yun sa Diyos? Hindi. Kahit ba naman yan, lang Diyos naglalang ng lalaki at babae, tapos tatanggapin nyo, hindi po pwede yan, sabi ng Bible. Now, dito po, wala namang problema dahil pumayag si Sarah, binigay sa kanya. Kumbaga, secondary wife. Kasi nung panahon ay pwede ang concubine. Kasi ito po ay pinapakitang ang father of all nation. Now, makakuha lang ng satisfaction si Sarah doon sa kanyang gusto. Pumayag si Abraham. I-note natin ito mga kapatid, okay? Minsan, ang mga tao ngayon kung bakit wala ng mga galang, makinig kayo maigi, kung bakit wala ng mga galang ang mga kabataan ngayon, nakikita sa ating mga magulang, sa tatay at nanay, wala nang standard ng Bible. Wala nang nasusunod ang Bible. Kasi kung ano-ano lang nakikita sa TikTok at kung ano-ano, sinusunod na nila na parang sa isip ng bata, ay wala na talaga tayong standard. Napansin niyo po ba yun? Yun po ang nangyari dito sa mag-asawang ito eh. Wala na halos sila, ibinaba na lang standard ng Bible at wala na silang mga galang. Kaya ngayon, tingnan niyo po, ultimo yung pagdating sa paggagamit ng resources po ang cellphone eh. Kagamitan, pinala ng Diyos para magamit. Alam niyo yung ginagawa, mas sinasamba ng mga tao ang resources at hindi na yung Diyos na nagbigay nitong wisdom na to. Kaya dito po mapansin natin mga kapatid, ay nagiging guilty ang mga Kristiyano sa pagluluwar ng standard. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nagkakaroon po ng mga pag-aasawa. Minsan, kahit pwede pa namang ayusin yung family. Sige na, wag na lang kasi iba ang, yung gusto ko ang dapat masunod. Hindi eh. Nilagay nga ng Diyos ang mag-asawa para couple. Pero yung iba ayaw na tanggapin. Bakit? Wala na sila minsan pagpapatawad at mayroon siyang ibang plano.
Ganun din po ang ganawang desisyon ni Sarah dito eh. Pero kung tutusin, kung titingnan niyo po ang 10 utos, napakasimple lang eh. Kung ikaw mismo di ka mapagpapatawad, paano kaya papatawarin ng Diyos? Di ba? Ganun lang naman yun eh. So dito ay mapasin natin dito mga kapatid. Okay? Maliban na ito po ay lower na standard nila at mas gusto ni Sarah dito ay napiplease ang kanyang gusto. Hindi yung may tatlong klase po kasi, di ba lagi ko nituturuan nung araw dito ng awibaguan lang. Kapag min pleasure ka, halimbawa yung anak mo punta ng mall at nagpapapasag dyan, nagwawala at gustong ibili ng mamahalin na wala ka namang pera, magwawala yan dyan eh. Kung mag-pleasure ka, siyempre, uy, tumigil ka na ito, nakakaya sa mga tao, di ba? Alin ang mas gusto nyo? People pleaser ka o God's pleaser ka? Minsan inilower nila, hindi naman ang Diyos, maunawain naman ang Diyos, itong mga tao, di ba? So gayon ay mas sinusunod nilang tao kaysa sa Diyos. Sabi nga ng isang Samuel na rather to obey God rather than man. Okay, so dito ay ano ang mas dito? Ano kailangan natin dito mga kapatid? Kasi dito po ay mas gusto ng tao ngayon ay ma-please ang tao kaysa sa Diyos. Nire-reject nila ang Diyos at napakalinaw na ito pong pangyayaring ito kung idadramatize natin ang buhay ng mag-asawa, okay, ay maraming simbahan sa panahon ngayon. Oh, ito ba simbahan ang pag-usapan natin? Ay nahuhulog sa ganitong problema. Hinahayaan na nila na hindi na sila sumunod sa standard ng Diyos, kundi, pwede na yan. Okay? Kaya sa pangatlawang pong papansin natin dito sa verse 4 hanggang 9, okay, ano ang dala ni ritong baggage? May dala-dala na silang problema habang sila ay nabubuhay. May pasan-pasan kabigatan na mag-asawa. Bakit po? Sapagkat they bear, pasan-pasan nila ang problema ang ginawa ni Sarah at inaprubahan ni Abraham ang kanilang daladalang bagahe, ang daladalang problema. Kaya mabigat ang buhay. Alam niyo, sabi nga kanina sa tinanong, ang ganda ng question na yon, paano yung pastor, brother, pananampalataya, pero parang walang bunga. Isa sa dahilan, ang tagal ng Kristiyano, may daladalang mabigat sa kanyang likod. Ayaw isuko sa Diyos at nakatago lang sa kanila. Mabigat yun. So ito po ang daladalang magdalawang ito. Maliban na mayroon silang desire, mayroon silang drug na daladala o dinadrag na hinihilang problema. At ang sabi dito ni Hagar, okay, si Hagar po ay galing sa Egypt. Paano si Hagar napunta kay Abraham? Tanungin ko kayo. Kung kayo nakikinig sa aking unang mga sermon, nung si Abraham nag-backslide, saan siya nagpunta? And go down to, anong lugar yung pinunta niya? Nung siya po ay wala sa kaayusan sa Diyos? And go down to, saan? Egypt! Diba? At doon sa Egypt, walang prayer, walang simba, walang temple, kaya lalo siyang lumayo sa Diyos. Doon siya nakakuha ng kanyang tauhan na si Hagar is an Egyptian, worldly type, hindi Kristiyano. Okay? So, daladala nila ito sa kanyang sinful journey nung nagkasala si Abraham sa kanyang Panginoon na akala niya Kristiyano siya, pero siya pala ang buhay ay pababa, napunta sa Egypt, nagtrabaho siya ng ilang lugar doon, doon nagsimula, nag-away sila ng kanyang pamangkin. Naalala niyo po yung last lesson natin. Ay, sana magbabasa kayo at para marinig niyo. Now, dito po ay, nung makuha niya ito sa Exodus chapter 12, 10 to 20, ay, nung siya'y pumunta si Abraham doon, ay napunta na si Hagar, nakasama, at ito namang si Sarah, sige, pakasalan mo yan. For second wife. Biruin mo yung ginawa nito ni Sarah. Para lang masatisfy ang kanyang longing na wala siyang anak. Kasi ito pwede. Alam niyo, may mga Kristiyanong ganun din eh. Kung ano ko pwede, ito na lang. Ang tanong, yan ba ay standard sa Panginoon? Kung wala sa aking lalapit, ay, nadudulas talaga ang aking dila minsan eh. Diba? Mayroon na kasing nangyari dito. Ako'y lumuha talaga ng tudo roon eh. Inalagaan kong wala bata, pray, at dumating ang pagkakataon, tinalikuran niya ang Panginoon, kisa. Diba? Mas ginusto niya yung gusto niya. Ngayon, nasaan sila? 3 kaluluwa na ang kanyang pasan-pasan, hila-hila,
hindi ko alam kung kaya niya itong ibalik sa Panginoon. Mahirap, mahirap. Tandaan ninyo mga kapatid, pagka ang inyong mga anak, hila-hila nyo at hindi ito, wala na kayong interest para dalhin sa Panginoon yan ay isang baggage, isang mabigat na problemang daladala nyo habang buhay, na yan ay hindi makakarating sa pananampalataya kapag kayo ay hindi maayos katulad ng mag-asawang ito. Kaya dito po, sabi baga ng verse 4 to 9, okay? Nung si Hagar ay ibinigay na ni Sarah mismo sa kanyang asawa, may sinabi ang New Testament. Pakibuksan pa, pakilabas ang Galatians 6, 7 and 8. Ano po ang sabi ng Galatians? Okay? Alam niyo, pag kayo pumunta doon sa mundo, hindi kayo makakabalik na malinis. Yun ang nangyari kay Abraham nung napunta sa Egypt. Lumabas siya, may daladala siyang basura, at ito ang naging problema nilang mag-asawa. Are you listening? Oh. Huwag tayong magkakamali dito, lahat tayong mga leader, mga kalalakihan. Akala natin okay tayo, safe tayo, kaya pag-pray natin po ang bawat isa, na pag tayo ay napunta doon sa mundo, may mga kasamahan tayong mahilig sa kamunduhan, nakikisama ka, pagbalik mo sa bahay, may daladala ka. Kayo yung warning kanina ni Brother Raymond, bago kayo pumasok ng bahay, hugas ulit kayo ng kamay, kasi pag nagsakay ka ng jeep, kaya mo, may marami na namang kung ano-ano. Ganun din po sa buhay Kristyano eh. So dito po ay mapansin natin, okay? This is a reminder. Hindi po ako namamalo, hindi ako naninisa ngayon, hindi ako nanggagalit ngayon. Nagpapaalala po ako ngayon kung paano nangyari. Sabi ng Galatians verse 7, be not deceived. Huwag kayong padaya. Ang Diyos hindi natin pwedeng lukuhin. Ano po ang sabi ng Bible? Okay. Ang Diyos ay hindi maaring... Naginig ko ba kayo? Basahin niyo ito. Tagalog. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin. Bakit? Kung ano ang naitanim mo na hindi alam ng iba, hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng kung sino man, pero tandaan mo, ang Diyos hindi pwedeng lukuhin. May nagawa ka doon sa Egypt, pagbalik mo, may daladala kang mabigat na problema. At pag hindi mo ito na tanggal ng maayos, magiging problema mo yan habang buhay. At ayun ang nangyari ngayon, kung bakit ang Islamic at ang mga Hudyo ay nag-aaway. Islamic is Ismailite. Kahit barilin pa nila ako dyan, wala naman pong pagkakaiba yan. Okay. Mga Islam, mga Ismailite yan. Now, dito po mapasin natin, verse 8, sabi ng verse 8, kung ano ang itinanim mo, verse 8, yan, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman, like Sarah, gusto niya lang makahawak ng bata, gumawa siya ng paraan niya at hindi paraan ng Diyos. Ito po ang kanyang ani, sabi niya, mag-aani na ang kasiraan, subalit, meron pala akong pointer, nakalimutan, makakalimutin na talaga ako, pasisya na kayo. Salamat sa nagbigay, okay? Sabi doon, okay, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman mula sa lamang nag-aani ng kasiraan, yung gusto mo lang, para ikaw lang masatisfy, para masabi lang na, hindi na ako lulukoy ng mundo na, matanda na ako, wala pa rin. Pambihira ka. You are listening to the mob, you are listening to people, and you are not listening to the Lord. Tingnan niyo po ito. Mag-aani ka ng kasiraan. Sa mata ng kaibigan mo at mga profesor na kung sino pang mga magagaling dyan, mga abogado, sabihin, yung galing mo. I rather to hear God says, well done, kisa ang mga tao yan pakinggan natin. Sabi niya, subalit, ang mag-aasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na, alam mo kapatid, sana nga lang, ako nagpipray, itong mga nagkamaling ito ng desisyon nila, nag-asawa ng mga unsaved, madala nila ang kanilang mga anak sa Panginoon, pero nagdududa ako siya nga. Siyempre sabihin ng bata, ikaw nga, mahinang nilalang, di ba? Pwedeng gano'n Kasi kung paano ang tao ano sila gaganon, gano'n din yan Tuturuan din yan ng mundo So dito po ay, kaya ingat po tayo mga kapatid, okay? Tayo mga magulang, tayo mga nanay, ingat kayo. Pagsikapan natin, Lord, ayaw ng anak ko, Lord, lumuhod ka, iyakan mo sa Panginoon. At isang araw pa nung gagawa ng paraan para yan ay makakarating sa pananampalataya. Pero kung mismo ang magulang ay katulad ng isip na ito ni Sarah, maghihila ka ng mabigat na problema, mga kapatid. Kaya dito po ay, tapusin ko na ito, ang pangako, nagduda sila. Tingnan niyo ang pangako sa 15 verse 1 to 6, di ba? Napag-aral natin lang last Sunday.
verse 15, 1-6. Basahin natin. Ito po yung pangako. Pero pinagdudahan ito. Dalawa na sila. Akala ko si Sarah lang. Bakit, pastor? Di ba wala namang sinabi si Abraham nagduda? Ito ang pinagbabasihan ko. Bakit siya pumayag? Nakuha niyo po ba yun, mga kapatid? Bakit siya inaproban? Alam naman niya na para rin siyang si Adan eh. Itong si Abraham parang si Adan din. Sabi ng Panginoon, Adan! Lang naman si iba hanapin. Adan! Ano nangyari? Panginoon, yung babaeng binigay mo, ganun din si Abraham eh. Tingnan niyo po, di ba? Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon. Alam niya eh. Alam ni Abraham, alam ng mga tatay kung ano ang standard ng Diyos. Pero anong ginagawa ng mga tatay? Isang pangitan, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasan, iyong gantimpala, magiging napakalaki na kalasan, gantimpala, dalawa na. Next verse. 2. Ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong bibigay mo sa akin? Nagduda ba siya? Hindi. Di ba sabi ko nung nakaraan, curious siya eh. Pero dito sa chapter 16, nagduda na rin ako eh. Yung pala, ang tanong niya pala talaga, nagdududa na rin siya eh. Tingnan niyo po, di ba? Anong bibigay mo sa akin yaman? Ako'y patuloy na wala anak. Next verse, di ba? Okay. At sinabi na Abraham, hindi mo ako bibigyan ng anak at isang alipin na papanganak sa aking bahay ang magiging tagapanganak ko. Akala niya si Elazar, yung kanyang right hand. Verse 4, ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. The second time, kayo mga kapatid, ilang beses ba dumarating sa inyong Bible? Ilang beses nyo ba binabasa? Nung ako'y kabataan, nababasa ko po ng buong year. Ngayon talaga, totoo yun. Lahat tayo ay tinatamad na kasi mas una nating nahagila pa ang mas magaang na Bible. Alam niyo mas magaang na Bible? Nagingitian na naman kayo. Alam niyo naman eh. Alam na mas magaang na Bible kaysa dito? Ang Bible ba yan? Bible naman yan, pastor eh. Tanungin yung mga espiritu sa gadget kung Bible ang tawag dyan. Nasa sa inyo yan, okay? So dito, sabi dyan, okay, kailan anak at may ngitang paano. Next! Last, siya dinala sa labas ng tabi at tumingala sa yan yung pangako. Pero nagduda ang dalawa. Nakita niya ba niyo yung pagdududa dito? Ang tanong ko sa inyo, 3 young ladies, naniniwala ba kayo pangako ng Panginoon si Kristo sa atin? Naniniwala ba kayo? Okay, very good. Ilan naman ang kailangan marinig, naniniwala kayo pa pag hindi. Hindi kayo naniniwala. Iwanan ko na po, at least naunawa na po ninyo. Ano po, kasi ang oras napakabilis, number 2. Okay, from verse 4b hanggang verse, So, from verse 6, sabi ni Abraham, nag-react siya. Okay, kung mapapansin natin dito mga kapatid, okay, ang reaction ng dalawa. Hindi lang po pati yung nag-react din. So tatlo silang nag-react. Number 1, si Abraham. Okay. Si Abraham ay naging siyang unaccountable. Hindi ko pa nanagutan yan, ha? Sabi niya, di ba? Tingnan niyo po. Nag-pretend si Abraham na wala namang problema eh. Siguro gusto rin ni Abraham. Napansin niyo ba yon? Okay. Kaya, si Sarah, nag-deal. Sabi niya, sige, totally, in-ignore ni Abraham ang responsibility niya sa sitwasyon. Pwede naman siguro, sweetheart, sabi niya. Kumbaga, hindi siya nag-isip ng maayos. Paano kung mag-claim ito? Ang totoo talaga nag-claim dito si Hagar. Pinalalayas baga. Di ba nag-away sila ng kanyang boss? Kaya nagalit si Sarah, pinalayas siya. Ba't ako palalayasin mo? Akong unang asawa. Nakapapansin niyo po yung problema ng itong ginawa. Di ba? So dito ay, ang unang reaction ni Abraham, siya po ay wala akong pananagutan dyan ha. Nag-approve lang ako, sabi ni Abraham. Kaya dito po, he totally ignored ang kanyang responsibility sa isang sitwasyon. Maraming tao sa panahon natin. Are you listening? Maraming tao ngayon sa panahon natin, ang problema nila, ini-ignore nila. Hayaan mo na yung problema, wawala na lang yun. Ha? Hindi pwede. Harapin mo ang problema mo. Hindi yung ibang tao nagkakaproblema. Magsisimula ka tapos di mo tatapusin. Hello? Ay, may nasabi ba ako masama? Ba't ganyan tingin nyo sa akin? Na ilalagay mo sa langanan ng ibang tao. Kung hindi mo kaya, huwag mong sisimulan. Tama? Ladies and gentlemen, kayong mga men, paasa kayo sa babae tapos hindi mo tutuloy. Ano yan?
It's not good. Kung di mo pa kaya mag-asawa, huwag ka manliligaw. Tama? Walang Kristiyanong ganyan. Umanda kayo sa pag nalaman kung ganyan kayo. Hindi ko ginawa yan sa pangarap ng Panginoon eh. Hindi mo kaya ngayon magtrabaho. Oo, may trabaho ka na. Hanggang kailan ba yung trabaho mo? Sigurado ka na dyan. Tapos magpapaasa ka ng babae. Hindi, magiging ano ka dyan eh. Para kasi unaccountable ako dyan. Kasi para ko lang pasto binibiro-biro. Ha? Biro ba yung panliligaw? Mahirap ito eh. Hindi biro ang panliligaw. Kaya dito po mga kapatid, pangalawa sa verse 5. Di ba? Tingnan niyo ang verse 5. Si Sarah nag-react din. Sabi ni Sarah, ay pambira, unreasonable itong si Sarah. Ano ibig sabihin ng unreasonable si Sarah? Nagduda siya, hindi makatwiran yan, sabi ni Sarah. Bakit po? Sabi niya, meron siyang pride. Siya ay naging naging mapagmataas kay sabi niya, huy, katulong lang kita. Ako nga naggawa ng paraan para mailapit kita sa asawa ko, tapos gaganyanin mo ako. Inaaway niya na kasi naiinggit si Sarah. Eh kayo naman mga kapatid, di ba? Gusto ni Sarah makakarga ng baby, siyempre ano yun, tawag doon? Kasi baka mali ang gamit ko, magalit kayo sa akin. Breastfeeding na lang, para tayo. Breastfeeding nag-iselos itong si Sarah, sabi, dapat ako yan eh. Alam niyo, nag-uumpisa na yung galit niya, sabi itong babaeng ito, alam mo ba, alam na kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaanak. May mga Kristiyanong ganyan. Alam niyo, pastor, kung hindi dahil sa akin, hindi naman magkakaganyan ng ministry mo. Ha? Please no! Kahit ako wala akong ambag sa gawain ng Diyos. Lahat ito ay ginagawa ng Diyos para lang magbigay ng glory ang kanyang pangalan. Hindi natin nagagawa ang anumang bagay na ito dahil sa ating lakas at talino, no. Hindi po natin gawain ang ganito. Mga kapatid, anumang mayroon tayo mula tuktok ng ating ulo hanggang sa ilalim ng ating talampakan, lahat yan ay pahiram lang ng Diyos. Wala tayong pwedeng magmalaki. Kaya dito po nagkaroon ng unreasonable na ngayon si Sarah. Pambira ka, kung hindi nga siya sa akin, dapat nung pa kita pinalayas. O, di ba? Unreasonable na siya eh. So dito mga kapatid, ay mayroong isang parang kasabihan sa Amerika, sabi ng kung hindi lang naman magiging masaya ang lahat na lang hindi maging masaya. Alam ganun ang nangyari kay Sarah. Pambira, gumawa ko ng parang para magkabibi sa bahay na ito, tapos pagpipigilan mo akong mahawakan malang daliri, sabi, uy, huwag ka munang hawak sa baby ko mag-face mask ka muna, mag-alcohol ka muna. Nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin. Masyadong naging mitikuloso itong si Hagar. Ito naman si Sarah, gustong maglambing doon sa baby na kaisipan niya yun eh. Naging unreasonable na siya. Doon nagsimula ang kanilang away. Now, dito na pa ang pangatlo. Kaya, mga kapatid, review niyo sa bahay ito. Pag-alalay kung bakit ito lumabas mga bagay na ito. Una, si Abraham sa verse 6, nag-react. Sabi niya, wala ako pananabutan dyan sa nangyaring problema natin. Pangalawa sa verse 5, si Sarah, unreasonable na siya. Pagdating sa verse 9, tingnan niyo po ang verse 9, si Hagar nag-react. Tingnan niyo po ang verse 9, basahin natin. Okay, sabi yung verse 9, sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyo, Panginoon, at paksak sa kanyang mga kamay. Are you listening? May pagkakataon kung bakit ang ibang mga Kristiyano sa isang nilagay na, ang mga members kasi natin, hindi tayo naglalagay. Hindi ang pastor tumatawag dyan. Malinaw po ba? Ikaklaruhin ko lang ito para wala po tayong sisihan pagdating ng panahon. Ang sino mang dumarating sa isang simbahan para maging tagasunod ni Kristo, ang Diyos ang naglalagay niyan, hindi ang pastor. Tama po ba? Ang pastor ay gamit lang para mag-soul-winning, pero ang Diyos ang nagliligtas. Tama? Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Anong sabi ng anghel? Nung nagalit si Hagar, ang bira itong busko. Kumo siya author ng pagkakaroon ng baby para kay Abraham. Aba, gusto niya akong manipulahin? Hindi pwede. Ako ang nanay. Ako ang may karapatan. Lumalabas talaga yung ugali ng ewan, di ba? Tingnan niyo po ito, Pararamihin po kung saan ay ibigin sa mabilang dahil sa karamihan. Nagkaroon po ang naging po dito si Hagar, ang naging reaksyon niya, naging siyang unavailable. Bakit? Dati katulong lang naman siya, di ba? Mayorduma siya ng prinsesa ba? Ng reyna. Okay?
Mayordoma siya ni Sarah. Pero anong nalagay niya sa kutkuti niya rin? Nilagay niya sa isip niya, hindi po pwede yan. Nanay ako may-ari ng bata, karapatan ko. Pero po, servant itong si... Okay, nakita na po natin ang pagkakaiba. May mga Kristiyano ngayon na ang kanilang pananaw sa kanilang sarili, hindi na po servant. Okay ba yon? Di ba? May mga pagkakataon minsan, alis na ako simbahang ito. Ako lang naman naasahan. Punta lang ako doon sa gusto ko. Hindi tayo po ang nagdadagdag, nagbabawas sa simbahan. Ang Panginoon po ang may karapatan yan at hindi tayo. Tama? Kaya kung mapasin nyo, sino po ang nagtawag sa Kanya? Ano pong representation yan? Ano pinapakita? Kahit si Abraham, wala siyang karapatan magpabalik sa Kanya. Kahit si Sarah, wala, kundi ang Diyos lamang. Amen! Kahit anong hila mo niya, kahit pakainin mo niya, o sige, bayaran lang kita, bumalik ka lang. Oh, my friend, no, hindi yan babalik. Not unless God ipamukha sa Kanya kung sino ang Diyos sa Kanyang buhay. Doon lang tayo natatauhan eh. May mga Kristiyano ngayon, iba na ang pananaw. Wala na mga takot sa Diyos at wala nang standard sa Bible. Kung ano-ano lang ginagawa. Tapos sasabihin lang sa bubong madla, ay Kristiyano ako, matagal na akong Kristiyano. Sa tingin ko, hindi po maganda yan sa mata ng Diyos. Si Abraham sa verse 6, ang reaction niya, ay, hindi ako mananagot yan, sabi niya. Iwas, ang tawag dito sa Tagalog ay iwas, pusoy, sukal yung brad eh. Iwas ano yun? Ano? Iwas responsibilidad. Ano ang reaksyon ni Sarah? Unreasonable na siya eh. Hindi na siya maintindihan. Wala na siyang katwiran. Kasi nagalit na siya at ang reaksyon naman ng babae na katulong ay unavailable na siya. Alam niyo mga kapatid, may natutunan ako rito. Number 1 na natutunan ko rito sa verse 9. Tingnan niyo, balik yung verse 9 dyan sa screen. Okay. Si Hagar nag-decide, okay, para mawalan na lang para masagot ang problema kong ito. Nagkaroon ako ng anak sa aking amo, at yung amo kong babae nagalit sa akin, at aalis ako. Hindi naman siya pinalalayas, umalis siya ng sarili, at ang kanyang solusyon sa kanyang problema, are you listening? May mga Pilipino, may mga Kristiyano, na pag may problema, ang kanilang solusyon ay takbuhan, iwanan ang problema. Anong tawag doon? Lumayo sa problema. Hindi mo malalayo ang problema, habulin ka niyan. Naalala niyo yung kwento doon sa lasing? May problema ako, lalasingin ko sarili ko. Hindi niya alam yung problema, marunong lumangoy. Diba? Nilunod niya sa alak, anong pa rin problema, di mamawala eh. Like this situation, nag-pack up si Hagar at umalis doon sa kalooban ng Diyos, sa tahanang nilagay siya para makatulong siya sa buhay ng Kristiyano. Take note mga kapatid, ang common response ng bawat simbahan sa panahon ngayon, may mga simbahan ngayon na pag may problema, aalis. Bakit? Ayoko na ma-involve sa problemang yan eh. Napapansin nyo, dami sa YouTube. Nakakasira ng image, pero alam nyo, diyan ka nilagay ng Diyos. Diyan ka niya babalikan. Diyan ka niya pagpapalain. Diyan ka niya tutulungan. At diyan ka niya patitibayin. Maghintay ka. Yun po ang sabi ng Biblia. Hindi yung sinasabi ng sino man. Sapagkat dito, kung mapasin ninyo, mga kapatid, okay? Minsan, pag namayaw ka na sa simbahan, lipat ka sa simbahan, ang hindi mo alam, yung problema sa inaliwanan mo simbahan, nandoon din sa kabilang simbahan. Bago ka bumaba doon, kumakaway na, oy, nandito pa rin ako, may problema pa rin sa simbahan ito ng katulad ng iniwanan mo. Yan po ang nangyari kay Hagar. Kaya ano bang gagawin natin? Hindi naman tayo nagpupunta sa problema ng simbahan. Amen! Nagpupunta tayo sa Panginoon ng simbahan ito. Hindi tayo nagpupunta sa anumang problema. Tama? Uy, baka sabihin nyo, galit ako. Binibigyan ko ng buhay kung bakit nangyari sa tatlong ito. Dalawang mag-asawang Kristiyano, may katulong na dapat nakita ang pagiging matibay na Kristiyano sa mag-asawa. Ano ang nakita ni Hagar? Pang-aapi ng misis ng Kristiyanong ito. Napansin nyo po ito? Kaya dito ay, pangalawa, sa trabaho niyo, ayan na, trabaho na, hindi simbahan ha. Sa trabaho niyo, pag nag-arise ang problema, anong gagawin ng iba? Ay, gawa ng resignation. Ito na sir, yan Kala nyo, matalino ako, honor student ako, apply ko kahit saan na gusto ko, pwede yun! Yun ang akala mo. Tandaan mo, pag alis mo sa problema mong yan, sa opisinang yan,
Daladala mo yan sapagkat ikaw mismo yan. Puso mo yan eh. Hindi mo sila maintindihan kasi bakit? Wala kang pagpapatawad, wala kang pakikipasama sa kapwa mo. Sabi mo, Kristyano ka. Pag sinabing Kristyano ka, you are like Christ. Eh, anong overview ni Hagar doon sa trabaho niya? Ang bira, ginamit ko lang ko rito eh. Tapos yung gamitin bilang katulong dito, pinaanakan pa ako, tapos gusto nyo pang manipulahin ako. Ganun po ang mga nagtatrabaho ngayon eh. Samantalang nilagay ka ng Diyos para buhayin ka, pasalamatan mo ang Diyos doon sa trabahong yon. Iba na ngayon kasi, iba na. Hindi na po katulad ng panahon namin. Anyway, kung ano man sa inyo, that is the standard what the Bible says. Sinasabi ng Bible. Trabaho, anong susunod? Time na tayo. Mapuputol na ito. Anyway. Okay? Sa mga trabaho kasi, ang number one, wag mo nang ayusin yan. Mag-resign ka na dyan. Siyempre, mag-report yan ng kanyang side. Huwag mo alisin. Alis ka na. Ang daming applyan dyan. Hanap ka ng bagong trabaho. Now, ang problema mga kapatid, okay? Sa mag-asawa, number one yan. Ito na mismong tatlong ito. Huwag ko nang explain kasi alam niyo naman ang nangyari. Sabi nung isa, huwag na nating i-work it out. Hanap na lang tayo ng ibang partner. Mas masaya pa, ha? Ganyan ba ang sabi ng Panginoon? Sa palagay ko hindi eh. Kung kaya pang ayusin, habang nandiyan ang Panginoon, ayusin ng Diyos yun eh. Pero kung hindi, gano'n lang naman yan eh. Okay, so dito po ang pangalawa, okay, ay, sabi ng Numbers, 13 to 14, ano po, na kung saan, ay, kahit doon na sa Deuteronomy chapter 9, verse 1 and 2, para mas madali, okay, yung giant sa Kanaan nung panahon kasi, okay, ang mga bayan ng Israel, tumakbo sila nung nakita nilang hindi nila kaya, tinakbuhan nila, pero hindi nila alam na nandun ang Diyos eh. Okay? Deuteronomy chapter 9, 1 and 2. Deuteronomy. Nandiyan pa ba sila? Deuteronomy, chapter 9, verse 1 and 2, para sa madali. Eh, sabi dyan, pakinggan mo Israel, ikaw ang tatawid sa Jordan na araw na ito upang iyong pasukin, agawin. Okay, agawin ang bansang higit na dakila at makapangyarihan sa kaysa iyo, mga bayang malalaki, at may pader na hanggang langit. Ay, talaga mga giant talaga ito. Pero alam nyo, yung 12 spy, dalawa lang ang naniwala sa Diyos, yung 10 tumakbo. Verse 2, tingnan ninyo. Okay? Verse 2. Isang bayang malaki at mataas, mga anak ng Anakim, yung makikilala tungkol sa kanila, nandun yung sinabi, sinong makakatayo sa harapan ng mga anak ni Anak o ni Anakim? Sabi ni Caleb at saka yung kasama niya, sa pangalan ng Panginoon. Alam nyo, naagaw nila yon doon sa mga higante. Dahil nandoon ang Panginoon eh. Pero kung gagawa ka ng sarili mong paraan, hindi nila kaya, malalaki ang kaaway. Ganun po ang meaning ng ibig sabihin dito. Kaya dito sa pangatlo, panghuli na tayo. Tapusin na natin po ito. Sabi ng, ang resulta po sa ginawa ng dalawang ito, mga kapatid. Okay? Dapat, ang solution doon, una, si Abraham dapat number 1, ay dapat hinarap niya ang problema. Hindi yung binawaliwala niya eh. Okay lang yan. Total na, sa pamilya natin, hindi niya alam, piling palang lumayas din yung isa. Mabuti na lang ang Diyos talaga. Mapagbanday. Pangalawa, si Sarah naman, dinili niya ito. At hinarap niya rin. At ang pangatlo, si Hagar, namuhay para dito. Yun po ang dapat solution. Kaya, dito po ay ang mapapansin natin, para tayo po ay, sabi ng Biblia, para tayo maging mga banal sa harapan ng Diyos, okay? Tinuturuan niya tayong harapin ang mga problema at huwag nating tatakbuhan at lalayuan. Isang paraan para ma-accomplish natin ang nais ng Diyos sa buhay natin. Yes, nagkakaproblema tayong lahat, pero huwag nating tatakbuhan katulad ni Hagar at huwag tayong magiging unresponsible na katulad ni Abraham na sabi niya, okay lang yan. At ito namang si Sarah, naging para siyang unreasonable. At ang pangatlo, lalo ka nang naging unavailable kasi problema sa church, iwanan na natin yan. Naging unavailable ka na. Kaya dito mga kapatid, ang pinakasolusyon sa tatlo nilang problema ay naipanganak ang isang difficult na bata. Pag sinabing difficult, napakahirap unawain. Yan yung mga Muslim. That is Ismailite yan mga yan. Ang hirap lang unawain. Okay? Tingnan nyo po dito. Okay? Sabi dito, naipanganak itong si Ismail
Ang ibig sabihin, wild man. Wala talagang katinuan dito sapagkat wild man ang ibig sabihin ng Ismael. Maraming mga magulang ngayon, tuwang-tawa pa sila pag ang mga anak nila, mga siga-siga, di ba? Uy, yung tapang ng anak ko sa kalsada. Natutuwa pa sila noon. Dapat tayo mga Kristyano ay dapat sasawi, uy, anak, huwag kang ganyan, dapat mapagpakumba tayo. Kasi itong si Ismael ay wild man. Habang siya lumalaki, agresibo siya. Pag may nakita siyang hindi kilala, ay, sino ka? Ganon si Ismael eh. Masyado siyang matapang. At ang parent ni Ismael ay nahirapan sa pagpala sa kanya sapagkat nakita sa kanyang buhay ang maraming pagkakasala habang siya lumalaki. Pero pinabayaan nila ito. Kaya dito mga kapatid, naalala ko natin ulit yung sinabi ng Galatians 6, 7, and 8, huwag tayong padadaya. Kung ano ang naitatanim ng tao, siya rin niya aanihin. Sa mga bata natin, sa mga anak natin, di ba? Minsan nagpapapray kayo, Pastor, pagpapray niyo po ang anak ko, okay yun, magpipray kami. Pero number one pa rin kayong magulang, ang dapat makitaan ng mga anak nyo ng tamang pagsamba, pagsunod, pag-obey sa Diyos. Eh, minsan pag may problema, nandoon ka sa bahay, wala ka sa Diyos. Nakikita ng anak mo yan, kaya ang anak mo, alam na ang ugali mo. Kaya sabi, kaya ganun po ang nangyayari sa panahon ngayon. Kaya dito po, there was a difficult son, si Ismael, at pagkatapos, sa verse 11, kasi 12 yung difficult son, sa verse 11 doon ay naging dysfunctional. Hindi na po naging maayos ang function ng mag-anak. Yung tatay, naging irresponsible, yung nanay, naging unreasonable, at yung isang katuwang laladapas sa bahay ay naging unavailable. O sinong gagawa ng ginagawa niya? Kasi may pasan-pasan na si Hagar. At dito mga kapatid, okay, ito na po ang last. Anumang pagkakasala natin na hindi nalaman ng iba, magiging epektibo at magiging sagabal sa paglago natin sa buhay Kristiyano. Bakit po? Habang buhay ka, yan ang nagiging hadlang mo. Parang pasan-pasan mo bigat yan eh. Bakit? Hindi mo na isuko sa Diyos eh. Katulad ng mag-asawang ito, mga kapatid, okay? Ay naging dysfunctional ang kalang, naging burdensome, naging mabigat ang kalang paglago bilang habang lumalaki si Ismael, naging tensyonado ang paligid, naging matapang, naging agresibo, at naging trouble sa bahay, laging pinatatawag ang magulang, ang nanay, "Hoy, ano ba itong anak nyo? Nang-aaway." O gano'n ano. Kaya hari nawa, kayong mga kabataan, pag kayo ay nasa ibang bahay, nakikinig po ba kayo? Pag nasa ibang bahay kayo, hindi kayo pala away. Para magtatanong kung kanino kayong magulang. At pagpunta ng magulang doon sa bahay nyo, ay Kristiyano po pala kayo, kaya pala bawal dito magmura. Na-experience ko sa Manila, nung ang mga naglalaro sa street para hindi nagkakasugat-sugat doon, pinapasok ko sa bahay. Lahat doon sira. Pero okay lang yun. Bakit po isang araw, may dumating na magulang, natakot ako. Bakit ano po nangyari sa anak nyo? Kita ko kanina dito naglalaro. May nagsabi pala, "Uy, bawal magmura dito." Umuwi yung bata, nagsumbong sa nanay. "Bawal daw pong mumura." Nagpunta yung nanay. Nagsabi akala ko ano na eh, pasensya na po kayo. Kasi palamura po kasi dun sa bahay, ang asawa ko. Ganun pala dito. Nakita niya ang daming bata sa loob ng bahay namin. Nung maliit pa si David, grade 3. Lahat ng lamang chocolate doon sa rep. Sa mga kaibigan niya lahat yun. Kaya pag uwi namin, sigurado papalitan ng bago. Pero alam nyo, hindi po kami naghihinayang. Bakit? Safe ang bata sa loob ng bahay mo dahil hindi sila dinala doon sa street na nandoon ang basura, na narinig, lalabas sa bibig. Pag uwi ng anak mo, palamura na rin. Kaya sana pag nasa ibang bahay kayo, nakikita ang pagiging Kristiyano ninyo at ng mga magulang ninyo. Amen ba yun? So dito po, it will always affect your life kung mayroon kang nagawang error sa dulo ng buhay mo, habang nagmamatured ka, laging lumahadlang yan, laging humaharang yan. Kaya, hari nawa, i-bless tayo ng Panginoon sa bagay ito. May natutunan po ba kayo ngayon? Kaya dito po mga kapatid ay may divine ang Panginoon na mag-bolster para lumago lalo ang buhay natin sa Panginoon. Ang kasalanan na na-accomplish sa kalooban ng tao ay dapat magamit sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Nangyari naman, pero alam niyo po mga kapatid, kung bakit ang ating gasolina ay ganon-ganon ang presyo, dahil po dyan sa lugar na yan. Laging kaaway ang Israelite at sila ang may hawak nito. Kasi sila ang nakapwesto doon sa mina ng krudo. Yan po ay mga kaaway ng Israel. Tayo po ay magsitayo. Kaya kung kayo po ay may nagagawang trouble habang nasa labas tayo, iwasan natin sapagkat dadalhin natin yan habang buhay
at makaka-epekto yan sa paglago ng ating mga anak. Kung kayo po mayroong mga problema sa inyong mga anak, ngayong araw na to, ngayong oras na to, sa inyong kinatatayuan, sabi, Panginoon, tulungan nyo kami, naharapin ko ang problemang ito, maikurik ko ito, at magbigay kapurihan sa iyo. Tayo po'y manalangin na kailan Diyos. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa napakagandang mensahe. Maging ako, Panginoon, ay na-refresh, Panginoon, sa aking pananagutan bilang leader, bilang tatay, na kung ano man magiging pagkakamali ko sa ngayon, sa oras na ito, ako po lahat ang mananagot. Harapin ang problema. Habang po na kayo ko, nakapikit ang ating mga mata. Diyan po sa inyong kinatatayuan, kung mayroon po kayong naalalang mga naging problema nyo nung panahon na kayo ay nanlupaypay, nang hina sa Panginoon, ngayon po sa oras na ito, sa inyong kinatatayuan, sabi nyo, Panginoon, haharapin ko po ang aking pagkakamali, pagkakasala sa iyo. Hihingi ko po ng tawad. I-correct niyo po ako, Panginoon, upang ang mga susunod sa aking mga henerasyon, ang aking magiging anak, magiging apo sa tuhod, makita ang aking, inayos ko po, ikinore ko ang aking pagkakamali, upang ang standard mo, ang dapat masunod, ang Biblia, ang Diyos, na siyang sa aking nagtubos at naghugas, nag-alis ng aking kasalanan sa pagkamatay niya sa krus. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mensahe mo po, Panginoon. Magmula sa akin hanggang sa kalititang umaatin na naintindihan po ang mensahe na anumang magiging problema dahil sa aming maling kaisipan, maling desisyon na parang inuunahan ka, na para bang hindi kami makapaghintay sa iyong mga pangako. Lord, minsan inuunahan na namin po, Panginoon. Patawarin niyo po kami, tulungan niyo po kami ngayong araw na ito. Kayo po masunod sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Okay, let's call Brother Raymond para i-lead tayo sa ating papasalamat sa Panginoon. At as we close, ay huwag natin kakalimutan na maghugas bago umuwi at bago kumain mamaya, no? Para tayo ay safe lahat. Brother, please.